Hindi lang surfing destination ng Baler. Seafood haven din ito. Pupunta tayo sa isang ilog para manguha ng kabibe o freshwater clam. Ito po ang kukunin namin, mga halaan. Ito ay kabibe. Tama po, Kuya Wingard? Kabibe. At ito po ay kukunin namin dito sa tubig na hanggang bewang lamang. Pero para makuha namin ito, kailangan magaling ang aming pakiramdam sa paa. Kailangan, at saka kamay. Wala namang delikado dito, Kuya. Wala naman. So kakapain ko lang talaga siya sa paa ko. Katulad po nito, ma'am. Anong dyan? Dito po sa may paa ko. Dyan sa paa mo? Sige po. Meron dyan? Ayan po. Ayan po. Eto. Ayan po. Ayan. Ah, Eto. ganyan po. Kukunin niyo po. Kukunin ko ngayon. Nung, ayan, kung pwede niyo pong kunin. Kunin to. Teka, wait lang ha. Hindi po may bitawan yung paa niyo, makawala. Ganon. Kailangan kapain. So, ang sistema dito, kakapain sa paa, tapos kapag may nakapaka ng makinis, yun na yun. Aabutin mo na ng, kamay mo. Teka, ang hirap kumapa Ito po, ma'am. Bakit ang galing mo, kuya? O sige, kuya, ako po. Super, wait lang. Kapain niyo po yung paa ko. Ayan. Ayan po, ha? Ay, malaki to. Charan! Baka may nakakapa kayo dyan, sabihin nyo lang sa amin. Kami ang kukuha. Ito po. Teka, wait lang. Sige, kuya, ikaw na muna kumuha niyan. Meron po. Ang hirap naman. Ay, meron po! Nakakuha po tayo ng walang tulong. Parang mas magaling mga tayong kamay ko kayo. Hindi ko maramdaman kapag sa paa. Ay, meron po akong nakuha. Dalawa na po ang aking Kailangan pala talaga hukayin mo sa ilalim. Hindi pwedeng kapa-kapa lang. Ay, meron pa! Jesus Mariosa! Ang dami dito! Kuya, ang dami dito. Feeling ko mga isang pamilya to ng mga kabibe. May reunion ata sila dito eh. Dahil nakakabit ang bahaging ito ng ilog sa dagat, tumataas at bumababa ang antas ng tubig dito. Karaniwang nangunguha sila ng mga kabibe kapag hibas o low tide. Mas madali kasing maabot at makapa ang mga kabibe sa ilalim ng ilog kapag low tide. Eto po! May nakakapa ako dito. Tarant! Kailangan pala talaga maghukay ka sa kamay mo eh, no? Ay, meron pa! Ito talagang may reunion ng mga kabibi dito! Oh, ang dami dito! Ang dami, may reunion! Kapit-kapit pala sila, kuya! Pag nakuha mo na yung isa, magkakatabi na pala sila. Palakasan ng pakiramdam sa pangangapa ang labanan dito. Pak na pak! Kailangan talaga Kailangan lang maghukay ng mabuti. Hindi ko kaya ng paa ko. Kaya ko lang sa kamay. Mas magaling yung kamay ko kaysa sa paa. Oh, ayan oh. Oh. Bura. Pasok sa banga ang aking pangangapa. Pero pasok din kaya sa ating panlasa ang luto ng mga taga-Baler sa kabibe? Ang mga sariwang kabibe masarap daw gawing adobo. Ito po siya nung bagong huli. Pinakuluan para tatanggalin ng tangkong. At ito na pinalabasan nung tinanggal ng tangkong. Sa kawali, igigisa ang bawang, puti at pulang sibuyas. At saka ihahalo ang mga napakuloang kabibe.
Lagyan na natin ng konting toyo para lumasa na siya. Takpan po muna sa sandali at para tumiin po yung lasa ng toyo. Mga 2 minutes. Makalipas ang 2 minuto, pwede nang ilagay ang tanglad at siling haba. At saka idadagdag ang suka. Pakuluin muli ito ng 2 minuto. Pagkatapos po ng ilang minutong pagpakulo ay ilalagay na po natin itong gata o yung unang gata. Titimplahan ito ng seasoning, patis at paminta. Pakuluin ito ng 10 minuto. Patutuyuin po muna natin ng konti itong gata para okay na po. Sunod na ilalagay ang siling pula at dahon ng sili. Pakuluin ulit ng 5 minuto pa. Ready na ang adobo sa gatang kabibe. Tikman natin itong adobong kabibe na napakahirap kunin kasi kailangan kapain pa talaga sa buhangin. Naku, sana masarap to! In fairness ha, laki ng laman niya. Ang sarap! Adobo na may gata. Yung alam mo talagang nagmantika na, tapos sakto lang yung anghang niya. Panalo naman to!